Sa Imus, Cavite, nakuha ng CCTV camera ang mga nakasibilyang pulis na puwersahang pinasok ang isang bahay. Buksan mo yan! Buksan mo! Dinig pa ang paghingi ng tulong ng isang babae. Nakita po natin na pagkatapos silang mag-conduct ng operation is nagawa po nilang pagnakawan pa yung nahuli nilang suspect sa illegal na droga. Pagkaalis sa bahay, tangay na raw nila ang ilang gamit at 80,000 pesos na pera. Sa Sampaloc, Maynila, isang grupo ng kalalakihan ang nakuha ng closed-circuit television o CCTV camera habang papunta sa isang computer shop. Ayon sa may-ari ng shop, tinangay ng 5 lalaki ang 40,000 pesos na kita niya. Sa San Carlos City, Pangasinan, 2 lalaki ang itinurong sangkot din sa pagnanakaw. Ang kinuha nila sa biktima, umabot naman sa 150,000 pesos. Nang imbestigahan ang 3 kasong ito, lumabas na ang mga sangkot, mga pulis. Mapanagot kaya sa batas kung ang ilang alagad nito mismo ang sangkot sa krimen? Sa ilang restaurant, shop at warehouse, kinumpiska ng mga otoridad ang tone-toneladang karne ng manok, baboy, baka at pati kalapati at rabbit. Lahat kasi ito smuggled o iligal ang pagpasok sa bansa. Dito dumaan sa mga pagsusuri, ang tawag namin dito is handmade, undocumented na produkto. Ang iba expired na at natuklasang ibinibenta pa rin sa merkado. Ang ibang baboy, nangingitim na. Ang mga nakumpiskang karne, giniling at itinapon. May dala raw kasing panganib sa kalusugan ang pagkain ng mga ito. Pwede siya nagdadala ng sakit, malagay sa alanganin yung livestock industry natin at even yung mga zoonotic diseases. Paano nga ba nakalulusot sa ating mga port ang mga illegal na karneng ito at paano ito nakakaapekto sa ating lokal na agrikultura? Nitong August 2, isang grupo ng nakasibilyang pulis ang nakuna ng CCTV na puwersahang pinasok ang isang bahay sa barangay Alapan 1A, Imus, Cavite. Sa video, maririnig ang paghingi ng tulong ng isang babae. Papatayin kita, tigil mo yung mukha mo. Napasok ng mga pulis ang bahay ng babae. Dali niya, babae na yan. Saka binuksan ang compartment ng isang motorsiklong nakaparada sa labas. Nang lumabas ang ilang pulis mula sa bahay, bitbit na nila ang rim at gulong ng motorsiklo. Bitbit din nila ang babae do manoy sangkot sa illegal na droga. Ayon sa anak ng babae, kinuha rin ng mga pulis ang laptop, iba pang gamit at 80,000 na ipon niya. Nangyari umano yan sa isang buy-bust operation. Natukoy ng mga miyembro ng Drug Enforcement Unit ng Imus City PNP ang mga pulis. Galit ang naging reaksyon ng Provincial Director ng Cavite Police Provincial Office. Nakita po natin na pagkatapos silang mag-conduct ng operation is nagawa po nilang pagnakawan pa yung nahuli nilang suspect sa illegal na droga. Tayo po ay mag-iimbestiga at aalamin po natin kung ano po talaga ang nangyari. Unang na-relieve sa pwesto ang 8 pulis na persahang pumasok sa bahay at ang kanilang opisyal kahit pa hindi ito kasama sa aktual na operasyon. Sunod na nasibak sa pwesto ang hepe ng Imus City PNP. Habang himbing na natutulog ang mga residente sa barangay 525 sa Sampaloc, Maynila, isang krimen umano ang naganap maghahating gabi ng July 11, 2023. 3 minuto bago mag-alas 11 ng gabi, isang kotse ang nakuna ng CCTV ng barangay na pumarada sa kahabaan ng Matimia Street sa barangay 525.
Makalipas ang 20 minuto, 4 na motosiklo pa ang dumating na makikitang pumarada sa harap ng likod ng kotse. Bilang saglit pa, makikita ang pagtawid sa kalsada ng 5 lalaki. Sa iba pang anggulo ng CCTV camera, makikita ang pagpasok at paglalakad ng 5 lalaki sa isang masikip na kalsada. Hindi nagtagal, lumabas at muling tumawid ang 5 lalaki sa kahabaan ng Batimia Street. Noong mga oras na yon, isang computer shop na pala ang tinarget na salakay ng grupo. Natuto ng Reporter's Notebook ang may-ari ng computer shop na si Mang Hermenegildo de la Cruz, 73 years old. Kwento ni Mang Hermenegildo, natutulog sila nang pasukin sila ng ilang armadong lalaki. Biglang may pumasok na mga armadong lalaki doon sa kwarto namin. Nagpakilala raw ng mga pulis sa mga lalaki. Nakalabas lahat yung baril nila. Sabi ko, sino sila? Mga pulis kami. Ano po bang kasalanan ko? Bakit nandito kayo? Nag-ooperate ka ng illegal na sugal. Doon na raw hinalughog ng mga nagpakilalang pulis ang gamit ng biktima. Nakasibilyan ng mga lalaki at walang ipinakitang search warrant ayon kay Mang Hermenegildo. Nakita niya ngayon yung, dinalagay ko lang yung pera doon na yung nakaayos na more than 40,000 yun. Matapos pagkakawan, nakuha pa raw siyang kikila ng mga pulis. Nakita niya yung pera, o sige ganito, kasi nagmamadali kami. Bigyan mo na lang kami ng 40,000 para hindi ka nagagambalain. At saka weekly, nabigbigay ka ng 4,000. Weekly daw. Naidokumento sana ng mga CCTV camera sa computer shop ang ginawang pag-atake ng mga pulis. Ang problema, wala namang sinira, kundi tinanggal lang yung mga koneksyon ng camera ng CCTV. yung pang-record? Yung pang-record, dinistrong kanya, ibinaba doon sa may kusina namin. Doon nila tinanggal yung hard disk. Matapos ang di umano'y pagnanakaw, nakunan pa ng CCTV ang pag-alis sa lugar ng mga sospek. Isa sa ibinagtataka ng mga opisyal ng barangay ay hindi man lang daw dumaan sa kanila ang mga pulis para makipag-ugnayan bago pumunta sa computer shop. Lalo tuloy lumakas ang hinala ng mga opisyal ng barangay. Nahulidap ang pakay ng mga pulis. SOP talaga yan. Kung halimbawa mayroong mga operation, dumadaan talaga muna sa barangay yan, no? Then tapos niyan, syempre, iaano niyang chairman, then sasabihin kasi epicent order ako. So, then merong cooperation. So, ganun talaga dapat. Pero SOP itong natin. nakaraang operasyon, dumaan po ba ng barangay yung mga pulis para makipag-coordinate? Wala po. Illegal na yun, na operasyon. Kinabukasan, agad na nagsumbong sa PNP National Headquarters sa Camp Crame si Mang Hermenegildo. Naglakas loob akong nagsumbong kasi uulit-ulitin ako dyan. Wala na, gagatasan ka na yan habang panahon yan. Sa tulong ng CCTV footage, natukoy ang pagkakakilanlan ng 5 pulis. Sila sina Staff Sergeant John Erwin Isaac, Staff Sergeant Ryan Pakulan, Staff Sergeant John Mark Dabukol, Patrolman John Lester Pagar at Patrolman Jeremiah Pascual. Ang 5, mga tauhan ng Manila Police District Intelligence Operations Unit. Sinubukan namin kunan sila ng panig, pero hindi pa sila sumasagot sa ngayon. Nagpaunlak ng panayam ang tagapagsalita ng Manila Police District. Ano bang pakay talaga nila? Ang pagkakaalam natin na according na rin doon sa sinasabi nila, nagkakandak sila ng anti-illegal gambling operation dito sa area kung saan nga ang sinasabi nila itong computer shop na ito ay nagpapatakbo ng online gambling. Pero dokumentado ba yung operasyon bago ito ilunsad? Tinitignan kung meron silang mga lapses dito sa mga tinatawag nating PNP operational procedure natin pag nagkakandak tayo ng operation. Sa pagkakaalam natin, doon ata may mga pagkukulang tayo dun sa mga ganong dokumento. After nang mangyari yung insidente, hindi na sila nag-report sa Manila Police District. Matapos magtago, July 17, 2023, voluntaryong sumuko ang 5 sangkot na pulis. Meron ba silang nabanggit sa'yo na depensa naman mismo talaga dun sa akusasyon na nanguha sila ng pera, nakaw sila? Mariin lang tinatanggi na talagang hindi totoo itong mga binibintang sa kanila at sa isang punto sinasabi nga sila yung sinusuhulan. Nasampahan na ng kaso ang 5 pulis at kasalukuyan silang under restrictive custody habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ibig sabihin, nasa pangangalaga sila ngayon ng Manila Police District.
Na-relieve naman o inalis sa pwesto ang buong unit ng DPIOU-MPD. Nakasuhan na sila ng grave misconduct at kaakibat na rin doon yung kaso nilang awol. Alas 7:30 ng gabi ng July 13, 2023, isang tindahan ang pinagdakawan sa San Carlos City, Pangasinan. Ang dalawang lalaking sospek nahagip rin ng CCTV na lumabas at tumakbo papalayo sa lugar. Sa isinagawang investigasyon ng San Carlos City Police, natukoy ang pagkakakilanlan ng dalawang sospek. Ang suspect po natin ay isang PNP member ng Northern Police District, particularly ang unit niya po ay yung sa SWAT na sa main office. Ang isa pang nakunan sa CCTV, natukoy na kapatid ng pulis na sospek. Ayon sa mga pulis, natangay ng dalawang lalaki ang 156,000 na pera ng biktima. Yung mga suspect ay nandun na sa loob ng bahay nila, ay in-sprayan po ng pepper spray itong biktima, sabay hablot po yung pera, then sabay takbo. Kalaunan, naaresto at sinampahan ng kaso ang mga sospek. Sinampuan po natin ng 3 kaso, yung sa robbery hold-up na ginawa niya, yung 10591 or yung illegal possession ng mga baril, at saka yung Republic Act 4136, yung illegal na paggamit ng registration plate. Ayon sa chairperson ng Commission on Human Rights, sakaling maging biktima ng krimen, nasangkot ay mga alagad ng batas. May mga ahensya ng gobyerno na pwedeng takbuhan para magsampa ng reklamo. Pwede naman magsampa ng kaukulang reklamo tulad ng Ombudsman, ang Office of the City Prosecutor, Civil Service Commission, at kung may paglabag naman ng karapatang pantao, pwede na sa amin sa Commission on Human Rights. Ayon mismo sa PNP, nasa 3,000 police officers ang nasa counterintelligence watchlist ng PNP matapos masangkot sa iba't ibang illegal activities tulad ng extortion, pagnanakaw at pangungutong. May extortion, involvement sa illegal drugs, pangungutong, and bangketa. Minomonitor daw ngayon ang mga pulis kalawag at binubuo ang mga kaso laban sa kanila. Ang tanong, bakit nga ba hindi mawala-wala ang mga krimeng kinasasangkutan ng mga pulis? Hanggat hindi kasi nalilinis ang kapulisan laban sa gawaing mali, lalong-lalo na sa korupsyon, patuloy yan. Mas pinaigting siguro na pag-iimbestiga sa mga na-involve sa mga ganitong bagay at mahigpit na pagpapatupad ng kaparusahan. Sabi ng PNP, hindi nila kinukonsinti ang mga pulis na nasasangkot sa iba't ibang krimen. Napakalaking dagok nito sa aming hanay. Kaya paalala dun sa ating mga kasamahan na patuloy natin yung ating intensified internal cleansing. Tuloy-tuloy ito at hindi tayo tumigil. Ang mga pulis at tagapagpatupad ng batas, kung sila mismo ang lumalabag dito, mas dapat na agad silang maparusahan at mapanagot. Lalo na't ang kabulukan ng isa sa hanay nakakaapekto sa imahe at tiwala sa buong organisasyon. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook. Dito sa Commonwealth Market sa Quezon City, nakilala namin si Aling Melinda na halos 2 dekada nang nagtitinda ng meat products. Sa negosyong ito raw niya napagtapos ng pag-aaral ang mga anak. Pero kung dati umaabot sa 20 piraso ng buong baboy ang naibebenta nila sa isang araw, dati naubos na namin ganito oras, mga 15. Ngayon, mga ilan na lang po? Ay, wala nang 10. Siyam. Minsan, balas-balasing ka pa, 10 hindi maubos. Ang itinuturo niyang dahilan ang pagdami ng imported frozen meat products na pumapasok sa bansa. Madalas rin daw na balikpuhunan lang sila matapos ang halos isang buong araw na pagtitinda. Malakas talaga kami dati, pero ngayon ako, swerte na lang, ma'am. Habang nag-iikot kami sa palengke, tumambad sa amin ang mga panindang imported frozen meat na ito. Isa sa mga namimili ang may-ari ng Tapsilogan na si Ivan. Bakit frozen na po ang binibili ninyo? Mura po kasi. Magkano yung natitipid? Malaki din eh. Sa 50 pesos. Nasa 50 pesos kada kilo. Malaking bagay na yung 50 pesos, syempre. Lalo pag madami.
Pero kapansin-pansing naka-expose at wala sa loob ng freezer ang mga frozen meat. Ayon sa National Meat Inspection Service o NMIS, hindi pinagbabawal ang pagtitinda ng mga imported frozen meat sa merkado. Pero dapat may tamang storage facility o freezer ang sinumang nagbebenta. Since imported yan, it serves as frozen products, so dapat nasa tamang lalagyan, which is the freezer. Yun po ang violation ng ating mga ibang negosyante, lalo po yung mga nasa mga palengke, na hindi po pwedeng basta ini-expose yan. Iba po yung treatment natin sa local, iba po yung treatment natin sa imported frozen products. Bakit ka nagbebenta nang nakalabas yung frozen? Wala po sa pagkabudget. Hindi ka ba natatakot na baka maano kayo rito? Masita ng mga nag-i-inspect? Natatakot din po. Kaya lang wala pong magagawa. Halos 2 dekada na itong Nene and Melinda's Meat Shop na nagbebenta ng sariwang baboy. Pero nang magsimula ng bumaha ang frozen o imported na baboy sa merkado, maging sila ay napilitan ng magbenta ng frozen pork dahil dumami rin yung mga bumibili ng frozen o imported. Katunayan, dito sa gilid ng kanilang meat shop, meron na ring freezer dahil nagbebenta na rin sila ng mga frozen na baboy. Kapansin-pansing mas mura ang imported kumpara sa local meat products. Yung liempo na nasa 320 pesos yung sariwa, binibenta sa frozen na 270. Pero yung laman halos talagang magkadikit kasi yung laman sa kada kilo ay binibenta ng 270 sa sariwa pero sa frozen ay nasa 260 pesos per kilo. Ang problema, ang ilang imported meat, smuggled at expired na pala. Sa mga nakalipas na linggo, sunod-sunod ang naging operasyon ng NMIS at Department of Agriculture o DA at ibang ahensya ng gobyerno sa mga smuggled meat products sa iba't ibang panig ng bansa. Ang warehouse na ito, patong-patong ang mga expired na baboy at iba pang karne na ibinibenta raw sa merkado. Deteriorated na po ito kung titignan natin. Nakakalat. Ang ibang baboy, nangingitim na. So approximately 175,000 kilos na karne, magkahalo-halo ng karne. Kung yung camera, maaamoy nila, hindi mo ma-explain dahil bulok na. Based on our surveillance, ito po, nakapasok po to dito sa sa bansa natin na walang kaukulang dokumento. Nitong nakaraang linggo, sinamahan ng Reporter's Notebook ang ilang operatiba sa confiscation ng mga smuggled at expired meat products sa Maynila. Ang unang target isang Chinese grocery store. NMIS, saka sa DE. Agad na ininspeksyon ng mga operatiba ang mga freezer ng tindahan. Nakumpiska ang iba't ibang klase ng expired frozen meat tulad ng black chicken, frozen rabbit, Peking duck at iba pang expired na produkto. Wala tayong ina-allowed pasok dito sa Pilipinas natin. Dito dumaan sa mga pagsusuri, tawag namin dito, undocumented na produkto. Pwede siya nagdadala ng sakit, which is pwede malagay sa alanganin yung livestock industry natin at even yung mga zoonotic diseases. Sa pangalawang target, isa pang Chinese grocery ang ininspeksyon ng mga operatiba. Based on our surveillance report, mayroong nagtitinda ng mga black chicken, duck na hindi walang dokumento. Dito natagpuan naman ang iba't ibang klase ng imported na karne gaya ng kalapati, Peking duck at yellow chicken. Yung mga ganito nyo, na wala kayong mga pakitang permit, kukunin na namin, kukumpiskay namin. Kasi ito po illegal. Mas maganda ako kasi para makuha namin yung may-ari pupunta sana. Sa parehong building, naging agaw pansin sa mga otoridad ang katabi nitong Chinese restaurant. Ang kanila raw bestseller, roasted Peking duck. Ito yung boxer, ito yung ano yun? Oo, yung sa plastic. Pero nang inspeksyonin ng NMIS ang restaurant, natuklasan nilang walang permit o pinaghihinalaang smuggled ang mga karneng ibinibenta. Sumunod namang pinuntahan ng mga otoridad ang magkatabing tindahan na ito. Nakumpiska naman dito ang ilang piraso ng suckling pig, black chicken at yellow chicken.
siya kasi marami na tayong nakahuli, halos sunod-sunod na siya. Sa 5 magkakasunod na operasyon, tinatayang nasa mahigit 1.5 million pesos ang kabuang halaga ng mga nasabat na smuggled at expired na produkto. Mula sa Maynila, dinala ang mga confiscated products sa Bulacan para gilingin at itapon. Ayon sa NMIS, malaki ang peligrong dulot ng pagkain ng expired frozen products. Posible rin daw magdala ng sakit tulad ng bird flu at African swine flu ang mga smuggled na produkto dahil hindi ito dumaan sa tamang inspection process. Sa datos ng Bureau of Animal Industry noong 2022, umabot sa 1.17 billion kilos ng frozen meat ang naipasok sa bansa. Sa unang 6 na buwan ng 2023, tumaas pa ito at umabot sa 1.36 billion kilos. Ayon sa isang eksperto, malaki ang epekto ng imported products sa ating local poultry at hog raisers. Nababansot yung pag-recover ng livestock industry. Precisely because dagsang imports, may smuggled pa. Talagang hirap ang ating mga magbababoy na makarecover. Sa datos ng Bureau of Customs o BOC, noong 2022, umabot sa 1.2 billion pesos ang halaga ng agricultural products na smuggled o illegal na nakapasok sa bansa. Kabilang narito ang smuggled na gulay, prutas at mga karne. Noong 2022, umabot daw sa 100 ang criminal case na naisampa ng BOC Action Team against smugglers sa Department of Justice laban sa mga importer. 21 administrative case din ang naisampa nila laban sa mga tiwaling customs officials. Sa ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., nangako siya na papanagutin ang mga smuggler at hoarder at hindi raw papayagan ang ganitong kalakaran. Pandaraya ang kanilang ginagawa. Napapahamak hindi lamang ang mga magsasaka, kundi tayo rin mga mamimili. Kaya hindi natin papayagan ang ganitong kalakaran. We are hoping na this year, sana may mahuli at makulong. Kasi smuggling under the anti-agriculture smuggling law is economic sabotage. Hanggat hindi napipigilan at hindi nasusolusyonan ang agricultural smuggling sa bansa, patuloy na maapektuhan ng ating mga maliliit na magsasaka at maliliit na negosyante. Sana ay maipatupad ang pangakong mapapanagot ang mga taong nasa likod ng iligal na kalakarang ito. Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Jun Veneracion. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.